Super good news mga kabayan! Siyam na bago at high-tech na mga armored personnel carrier ng Pilipinas na mula pa sa Brazil at aarmasan ng Israel dumating na sa Manila Port. Pilipinas meron ng 14 na Garani APC sa kasalukuyan at 14 pa dito ang kailangang i-deliver ng Brazil at Israel sa bansa China na bigla sa ipinahayag na Task Force Philippines ni US Secretary of War at Secretary of National Defense ng Pilipinas. Ang task force ay para supilin, itulak at labanan ang iligal na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. We're always prepared for eventualities and what may or may not happen to ensure we're strongly postured and working with our partners in the Philippines. I think that's what you're referring to mostly. We've got lots of options and lots of capabilities in the region. Amerika, Pilipinas, Australia at New Zealand sama-samang nagsagawa ng joint maritime drill sa West Philippine Sea. 5 warship ng China sinundan ang mga barko ng magkaalyadong bansa. Matapos ang 50 araw, ang ikalawang batch ng mga Garani 6x6 armored personnel carrier ng Philippine Army ay dumating na sa wakas sa Manila Port. Nitong ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan, ang second batch ay may kabuang siyam ng mga Garani armored personnel carrier. Nauna nang na-deliver ang 5 sa mga ito noong taong 2024 sa bansa. Sa kabuuan, nasa 14 na mga Garani APC 6x6 armored personnel carrier ang nasa Pilipinas at 14 pa ang kailangang ma-deliver ng Brazil sa bansa. Ang siyam ng mga bagong armored personnel carrier na ito ay lalagyan ng mga combat system at armas ng kumpanyang Elbit System ng Israel sa Pilipinas. Ito ang patunay ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay patuloy na umaarangkada. Hindi man makapaniwala ang China sa pasabog na inilahad ng Pilipinas at Amerika sa sideline ng ASEAN Defense Summit sa Malaysia. Ang Task Force Philippines na ito ay makakatulong upang tugunan ang krisis at anumang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa katunayan, inilabas ng isang mainstream media ang isang impormasyon mula sa kanilang source na nakahanda ang Amerika na magpakita ng puwersa sa pamamagitan ng paglunsad ng operasyon gamit ang HIMARS sa Bajo de Masinloc. Ito ay tugon sa hindi makatarungang mga hakbang na ginagawa ng China sa Pilipinas. Ayon sa source, ang opsyon na ito ay nakahanda anumang oras. Patuloy na handa ang Amerika na itulak ang China sa kanilang ambisyon na agawin ang matagal ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilahad ng magkaalyado ang kanilang panibagong estratehiya upang mapangalagaan ang Bajo de Masinloc upang hindi ito masakop ng tuluyan ng Chinese Communist Party. Ang task force na ito ay nagpapakita ng simbolo na handa ang Estados Unidos na protektahan ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matapos ilahad ng US Secretary of War at Secretary of National Defense ng Pilipinas ang Task Force Philippines, Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand ay nagsagawa ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ito na ang ika-12 maritime cooperative activity na isinagawa ng magkaalyadong bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipinakita ng 4 na bansa ang kanilang kakayahan sa iba't ibang operasyon upang tugunan ang mga banta sa karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Nagsagawa ang magkaalyado ng anti-submarine warfare, replenishment at sea at cross-deck drills. Ang mga kalahok sa nasabing maritime drill ay ang BRP Jose Rizal FF-150, AW-159 Wildcat Helicopter at A-29B Super Tucano mula sa hanay ng Pilipinas, HMAS Ballarat FF-H-155 ng Australia, HMNZS Oitora, isang resupply vessel mula sa New Zealand at USS Fitzgerald DDG-62, isang destroyer mula naman sa US Navy. Sinubukan namang sundan ng 5 barko ng Chinese Navy ang maritime cooperative activity pero hindi ito nakagambala sa anumang magkaalyadong bansa. During this activity, we have monitored several foreign intrusions in the area, but nevertheless, they were not able to affect yung activities natin. We successfully conducted all of our exercises and met our training objectives. How many, sir? To be specific, we have monitored 5 unwanted foreign intrusions, pero di naman sila nakalapit sa atin. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Cerces Trinidad ng magkasanib na pakikipag-ugnayan ay higit na nagpapatibay sa pangako ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapalakas ng mga pakikipagsosyo sa depensa na nakatuon sa pagpapahusay ng postura ng seguridad sa dagat ng bansa at pagprotekta sa mga karapatan nito sa soberanya sa West Philippine Sea.
441 Park Road. 441 landed. 441 landed. 441 landed. Laban Pinas.